Isa, utang ina. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, yung mga alagad talaga nito ni, yung mga alagad talaga. Yung mga mukha ni itong mga alagad talaga ni Tambaloslos at saka ni Bongbong. Tatalakayin ng House Committee on Justice sa mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, kailan ang deliberasyon ng komite? Jiggy, sa February 2 hanggang 4 nga target simula ng House Committee on Justice itong deliberasyon sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon nga yan mismo sa chairperson ng komite na si Batangas Representative Jervy Luistro. Iko-consolidate muna itong dalawang reklamo bago nga desisyonan ng komite kung sufficient in form and substance ang mga ito. Sabi ni Congresswoman Luistro, dito pa lang pwede nang mabasura ang impeachment complaint. Pakinggan natin itong pahayag ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. We are not supposed to proceed to the succeeding step kung hindi makakapasa dun sa standard ng sufficiency. Ang pangit, no? Tangin, ang dilaw ng ipin, ang lagkit. Pulang-pula pa yung lipstick ba't ganito yung mga alam mo minsan sa sobrang pangit ng ugali mo talagang lumalabas siya sa mukha mo Ganyan yung kapitbahay namin salot Ganyan yung kapitbahay namin salot. Putang ina ko, sino yung pinakapangit na kapitbahay namin, yun yung pinaka-chasmosa. Tsaka pinakamasama ugali. Walang iya, ito yung mga video na maamoy mo. The video that you can smell. In form and sufficiency in substance. Kailangan pa rin ng committee report, but we will not be able to reach the succeeding steps. At Marian, ano magiging proseso na daraanan nitong impeachment complaint? Jiggy, may 10 araw si Pangulong Marcos para sagutin nga yung reklamo laban sa kanya. Tutugunan naman niya ng mga complainant sa loob ng 3 araw. At kapag may sapat na grounds ang impeachment complaint, ay uusad na ang pagdinig ng komite. Dito mangyayari yung cross-examination, yung paglalabas ng mga testigo at ebidensya at ipatatawag ang mga complainant, testigo at maging si Pangulong Marcos. Pero nasa Pangulo raw ang desisyon kung dadalo siya o hindi sa pagdinig. Dapat maisumite ng komite yung kanilang findings at recommendations sa loob po ng 60 session days. Yan yung pagbobotohan sa plenaryo ng Kamara at 1/3 ng House plenary o nasa 106 na boto ng mga kongresista ang kailangan para Magpustahan tayo. Magpustahan tayo. Itataya ko yung butas kong brief. Mahal na yun. May value na yun. Tagal na nun Antique na yun. Walang mangyayari rito, pustahan. Ilagay nyo dyan sa comment section kung kayo ay naniniwala na may mangyayari dito sa mga walang kakwenta-kwenta mga impeachment na ito. Kung meron. Kung wala, ilagay nyo din dyan at bakit. tuluyan ngang ma-impeach ng Kamara ang Pangulo. At mula rito ay iaakyat na ang articles of impeachment sa Senado na siyang tatayo bilang impeachment court. Jiggy. Yung mga complainant, ano ang pahayag ngayong mukhang nakaset na ito sa Justice Committee? Jiggy, kumpiyansa nga itong si Bayan muna Chairperson Nery Colmenares na lulusot ang kanilang reklamo, sufficient in form and sa substance daw yung kanilang reklamo, sufficient in form and substance. At meron daw sapat na basehan or yung grounds nila na inilatag for impeachment. Narito yung pahayag ni dating Congressman Colmenares. The grounds are quite strong. Any of the three committed by any impeachable official like the President is a strong ground for impeachment, for betrayal of public trust. We will win the grounds on impeachment dito sa kasong ito. Yung Malacanang, anong reaksyon dito sa impeachment complaint na ito? Jiggy, bagamat nire-respeto ng araw ni Pangulong Bongbong Marcos itong inihanging impeachment laban sa kanya, nagbabala yung palasyo na may masama itong epekto sa bansa. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Ginagalang po ng Pangulo kung ano man po ang mga activities, ginagawa at mga desisyon po ng House of Representatives. So hayaan po natin ang proseso na umandar na naaayon sa batas. Ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Ulul! Luka-luka! Alam mo ba, nung nanalo si Bongbong, putang ina nagkandiletsi-letsi ng Pilipinas.
Nung nagsimulang magnakaw yan si Bongbong, di umano at yung pinsan niya at saka yung anak niya, nagsimula ng magkandaleche-leche yung Pilipinas. Pinagsasabi mo. Hindi dahil sa impeachment, kaya si Bongbong, kaya ang Pilipinas ay nalulugmok ngayon sa putikan. Dahil yan sa putang inang amo mo. Walang ibang dapat sisihin kundi yung amo mo. Ang ganda-ganda naman nung panahon ni Pangulong Duterte, nung naging siya, putang ina, bigla tayong naging basurahan Bigla tayong nakakadiri dahil na rin sa yung hayop ka. Walang hiya kayo, puros kayo, mga salot sa Pilipinas, dapat magsilais na kayo rito. Mga buwisit kayo. So sabihin mo pa na dahil sa impeachment na to, magsasuffer ang Pilipinas. Gago, simula noong 2022, nagsasuffer na kami. Dahil yan kay Bongbong Marcos. Sasasabi mong impeachment. Wala pang impeachment kay Bongbong, nagsasuffer na kami. Loka-lokan to. Yan muna ang latest. Balik sa Latest. Ang hiya kayo. Yun si Claire Castro kung ano pinagsasasabi na naman. Wala ka nang nagawang matino sa bayan. Epekto sa bansa ng impeachment complaint kay BBM, makaka-epekto daw ulul. Walang epekto yan. Ang nakaka-apekto rito, yung pagmumukha nyo. Mga salot at mga malas kayo. Mga walang hiya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang